para ma-maintain mo yung lasa. Yun, welcome ulit sa ating buhay-buhay episode. Meron lang akong i-share sa inyo na talaga namang relate naman siguro tong iba nito. Yung sasabihin mong, nako, parang masarap yung luto ko kagahapon kaysa ngayon. Parang iba yung timpla kagahapon kaysa ngayon. Parang masarap yung nakaraang buwan nung kaysa ngayon. Di ba may mga ganun na mga senaryo, no? Halos ako ganun din na experience ko. Tapos, yung iba, yung mga kakwentuhan ko rin, nagluluto rin sila. Iba yung lasa na niluto ko nung nakarang araw, ibang lasa ngayon. Lalo pagka parehas lang yung niluto mo. Kaya pala ganun ang nangyayari. Kasi sa paglagay ng tubig, kung gaano kadami, mga ingredients, kung gaano kadami yung nilagay mo, tas yung pangpasarap, sa mga malalaking mga business, mga malalaking mga fast food, mga malalaking restaurant, meron na yan silang panukat o di kaya sinukat na ng mga ingredients na para lang dun sa karne na yun, para lang dun sa lulutuin na yun. Kung ilang kilo yung lulutuin nila, ito na yung katumbas na ingredients para dun, no? Nakatimbang na yun, isa-isa. Yun yung sikreto ng iba kung paano sila mag-handle ng mga niluluto na maintain yung lasa at syempre hindi hilaw yung niluluto. Meron silang maintaining temperature. Sa temperature na yon, meron silang minimum na minuto kung maluluto na ba yun o hindi. Yun yung sikreto ng mga karamihan ng mga malalaking fast food na mga restaurant. Ang merong mga ingredients na para lang doon sa 1 kilong baboy, 2 kilong manok. So yung ingredients mo, nakasukat na para yun dun. Kalahating kilo, ito yung lulutuin kalahating kilo, ito na yung ingredients para dun, no? Nakatakal na yun. Pag nagluluto ka, nagpaplano ka mag-business sa mga pagkain, sa mga kakanin, dapat mag-experiment ka na yung ingredients, tatakalin mo na isa-isa. Tapos, isulat mo kung gaano ka dami yung ingredients na kailangan dun sa karne na yun, kung ano man yung lulutuin mo para ma-maintain mo yung lasa. Kasi, i-share ko lang din, kasi may kakilala ako dati, kasama ko sa dati sa trabaho, si Bumpat. Bay, kung nanood ka man, shoutout sa'yo. Meron siyang binigay sa akin yung paano magawa ng ganitong klaseng tinapay, ganong klaseng tinapay. Meron nakasulat doon, mga nagtitimpla ng mga tinapay, alam nila yan. May tamang timbang lang yung mga ngayon para yung lasa ng tinapay, ma-maintain nila yung lasa na masarap na ganito, di ba? Alam nila yan. Kaya kung ikaw nagpaplano ka mag-business ng mga pagkain, umpisahan mo na pagsukat na takal kung gaano kadami, kung wala kang timbangan, sa takal mo kukunin, kung gaano kadami yung takal na yun, may mga guhit-guhit kang gagawin doon, para yung lasa ma-maintain mo. Para sa sunod na pagluto mo, ito na yung mga kailangan mo. Sukat ka lang ng sukat. Tapos, syempre, doon para doon sa lulutuin mo. Tapos, wag mong kalimutan palagi i-check yung, baka mamaya yung paminta na nilagay mo doon, ano pala yun, ampaw na. Dapat din, titingnan mo rin maigi yung mga ingredients mo kung puro ba talaga siya. So yun, doon mo siya makikita. Ganun mo siya mai-imagine yung pagluluto. Kaya kung may plano ka mag-business, paki-comment sa baba. Kung nakapagbigay ba ako sa iyo ng tips, idea, paano ma-maintain ang lasa ng niluluto mo. So yun, paki-comment sa baba kung nakakuha ka ng tips and idea. So yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye.